Narito na ang pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Police Major General Romel Francisco Marbil itinilaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong PNP chief. Ayong Insyol, posibleng mawala sa Pilipinas kung hindi magbabago ng polisiya si PBBM ayon kay Attorney Harry Roque. Publiko, pinaiiwas ng Department of Health na mag-joke patungkol sa sakit ngayong April Fool's Day. Today in Metro, Pulis arestado sa pagpatay sa isang motorrider sa Parañaque. Pagdanakaw, isa sa mga tinitignang motibo. Sa MBC TV correspondence, 4.5 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa buy bust sa Iloilo City. Sa MBC TV Sports, Gilas Women tinapos ang impressive run sa quarterfinals ng FIBA 3x3 Asia Cup. Natalo sa kamay ng Chinese Taipei. At sa Showbiz Spotted, Vice Ganda ipinagdiwang kanyang 48th birthday. Ayon Perez, may sweet message para sa Uncabogable Store. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, itinilaga ni Pangulong Bongbong Marcos si General Romel Francisco Marbil bilang ika-30 hepe ng Philippine National Police sa isang change of command ceremony sa Campo Crame kaninang umaga. Sa pamumuno ng bagong hepe, umaasang Pangulo na mas magiging episyente, transparent, mapagkakatiwalaan at profesional ang kilos ng mga nasa hanay ng pambansang pulisya. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Leth Narciso. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Police General Romel Francisco Marbil bilang ika-30 hepe ng pambansang pulisya. Pinalitan ni Marbil ang nagretirong si Police General Benjamin Acorda Jr. sa isinagawang change of command ceremony sa Campo Crame. Sa kanyang talumpati, ginarantiyahan ni Pangulong Marcos ang buong kumpiyansa at suporta sa bagong PNP chief. Umaasa ito sa mas episyente, transparent at mapagkakatiwala ang puwersa ng pambansang pulisya sa ilalim ng bagong liderato. Bilin rin ito na panatilihin ang profesionalismo sa hanay ng PNP. Let us work closely with you in addressing emerging threats such as cybercrime, terrorism, and transnational crimes. We shall continue to uphold the highest standards of professionalism and give the finest service to our beloved citizens. Let us now ensure that the PNP will be agents of progressive transformation in the lives of our people by ensuring the safety and well-being of every community in the land. Bilang tugon, nangako si Marbil na tutuparin ang pangarap ni Pangulong Marcos para sa maayos na pulisya. Sabi ng bagong PNP chief, ipagpapatuloy niya ang improvement tungo sa modernong puwersa ng PNP. Tiniyak nito ang dekalidad na liderato na may kaalaman at kakayahang magpatupad ng batas, labanan ang mga krimen at siguruhing ligtas ang mga komunidad. To increase our effectivity as an organization and as individual law enforcers, we will focus on 3 things. First, the quality of leadership, knowledge and ability and professionalism within the ranks. Second, expanding our ability to uphold the law, maintain order, and fight local and transnational crimes in all forms and manifestations. To this end, we commit to utilizing the best and innovative practices in law enforcement. And third, but not the least, we will strive to increase the level of trust that the people we protect have in us. We will focus on increased community satisfaction in our work as a key benchmark of our progress. We will work on enhanced partnerships with the local community because safety and order ultimately require our collaborative efforts. Si Marbil ay nagsilbing Director for Controllership ng PNP. Naging Director din siya ng PNP Regional Office 8 o Eastern Visayas Police at naging hepe ng PNP Highway Patrol Group. Mista ito ni General Acorda sa ilalim ng PMA Sambisig Class of 1991. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino.
Matapos ang Holy Week break, sumalubong sa mga motorista ang mga hukay sa kalsada, dulot ng hindi pa rin tapos na roadwork sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, hanggang alas 5 lang dapat kaninang umaga ang deadline ng mga naturang proyekto. Narito ang report. Ramdam ng balik build-up ng daloy ng trapiko sa EDSA ngayong balik trabaho at eskwela mula sa mahabang Holy Week break. Ramdam ang pangilan-ngilang bottleneck sa traffic sa southbound lane ng kalsada kaninang umaga, gaya sa Pituazon at Colonel Bonnie Serrano sa Quezon City, patawid sa bahagi ng Annapolis sa lungsod ng San Juan, habang moderate naman ang sitwasyon sa Shaw Boulevard patungong Guadalupe Tulay. Kapansin-pansing marami pa ring butas at hukay ang nananatili sa iba't ibang bahagi ng EDSA ngayong 1 ng Abril. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, mula noong Semana Santa, pinapayagan ng road digging sa Kalakang, Maynila hanggang ngayong Lunes, pero dapat ay hanggang alas 5 lamang ng umaga. Sa pagtatanong ng DZRH2 sa mga trabahador, nabatid na hukay ng isang telecommunications company ang mga nakatenggang konstruksyon. Target umano nilang mabuhusan ng semento ang mga butas na pawang mga nakakordon habang nakataklob ng metal ang mga pinatutuyo pang iba. Sa hiwalay na panayam ng DZRH 2x2, sinabi ni DPWH NCR Director Lori Malaluan na nagalit si MMDA Chairman Attorney Don Artes nang malaman ng mga naiwang konstruksyon sa lansangan. Actually, galit nga po si Attorney Don Artes. si Chairman Artes. Chairman Artes. Dahil nga po, ang akala nila ay sa DPWH, pero ngayon po ay naging malinaw na. Ay, nagalit sa inyo? Nagalit sa inyo si Chairman? Sinimangutan kayo, Director. Hindi naman po, na ano lang na Akala niya. dahil nga, opo. Pero malinaw naman na po na ito po ay dun po Hindi sa sa inyo. po na company, hindi po sa amin. 1 hanggang 2 lane ang kinakain ng bawat natenggang hukay sa iba't ibang bahagi ng EDSA mula Caloocan hanggang Mandaluyong at nakaambag sa epekto sa daloy ng trapiko ngayong umaga. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Posibleng mawala sa Pilipinas ang Ayungin Shoal kung hindi magbabago ng polisiya si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang pangamba ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagsabing tila tumataliwas ang mandato ng Pangulo sa mga naging kasunduan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China na siyang naging status quo sa pinag-aagawang teritoryo bago pa man ito maupo sa pwesto. Pakinggan natin ang ulat ni Nicole Lopez. Nangangamba si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na baka mawala rin sa Pilipinas ang Ayungin Shoal kung patuloy na iiral ang foreign policies ni Pangulong Bongbong Marcos sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ni Roque matapos ang water cannon incidents ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas at ikinasugat na ng mga sundalo. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Roque na mayroong kasunduan ang Pilipinas at China sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilimita lang sa tubig at pagkain ang dadalhin sa BRP Sierra Madre. Ito anya naging status quo na walang ibang dadalhin sa BRP Sierra Madre, gaya ng construction materials na paniniwala ni Roque na siyang ugat ng galit ng China. Sa pananaw ni Roque, pinaiiral ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang mga pulisiya sa mga pinag-aagawang teritoryo dahil mayroon namang Mutual Defense Treaty ang Pilipinas sa United States. Pero sabi ni Roque, hindi naman daw tumulong ang US sa Pilipinas nang mawala sa ilalim nito ang iba pang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang teorya ko, gusto talaga ng PBBM administration na mukha tayong kawawa, una-una para magalit ang taong bayan sa China, pero mas importante pa, para nga makasaklolo tayo, makakuha ng saklolo sa Amerika dahil ang pinangangalandakan natin yung Mutual Defense Treaty. Pero ang realidad, nawala sa atin ang Mischief Reef, di naman sumaklolo ang mga Amerikano. Nawala sa atin ang Scarborough Shoal, di naman sumaklolo ang mga Amerikano. At kung magpapatuloy si PBBM na ganitong polisiya, ang prediction ko, mawawala rin ang presensya natin dyan sa Ayungin Shoal at hindi rin sasaklolo ang mga Amerikano. Dapat nga raw ay magdahan-dahan ng Administrasyong Marcos dahil baka mawala na rin ang Ayungin Shoal sa Pilipinas. Kasi dapat natututo tayo sa kasaysayan. Dahil kung hindi tayo lilingon sa pinanggalingan, hindi tayo makakarating sa pupuntahan. Kung magpapatuloy si PBBM na paulit-ulit niyang ginagawa ang alam niyang tututulan ng China, tuluyang mawawala tayo dyan sa Ayungin Shoal. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino.
Sa kaugnay na balita, hindi umano obligado ang Pilipinas na sundin ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng gobyerno ng China. Ito ang ipinahayag sa DZRH ni Professor J. Batong Bakal, isang maritime law expert, patungkol sa isinawalat ni dating presidential spokesman Harry Roque na isa namang international law expert. Ayon kay Batong Bakal, kung isang secret agreement lamang at hindi alam ng ibang opisyal ng pamahalaan, hindi ito kailangang sundin ng mga susunod na administrasyon. Sabi pa ng eksperto, walang malinaw na posisyon ng gentleman's deal at salungat ito sa national interest ng Pilipinas. Kung hindi alam yon ng the rest of the government, walang obligation ang the rest ang natitira sa gobyerno at yung mga susunod na administrasyon para sundin yun. Yung supposed secret agreement na yun, no? Ano ba talaga ang laman? Ang agreement daw ay i-maintain yung tinatawag na status quo. Samantala, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa maritime security ng bansa. Sa bisa ng Executive Order No. 57, magkakaroon ng konseho na siyang nakaatas na magbalangkas ng unified policies at strategies sa pagpapanatili ng seguridad ng bansa kasunod ng pinakahuling insidente ng pambobomba ng tubig ng China sa barko ng Pilipinas. Narito ang aking ulat. Matapos ang naging mga pag-atake muli ng bansang China sa West Philippine Sea na siyang nagpahamak sa ilang Pilipinong sundalo at naging banta sa seguridad ng mga Filipino marine researcher, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang kautusan para palakasin ang maritime security ng bansa at maritime domain awareness ng mga Pilipino. Ang Executive Order No. 57 na siyang pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang nagpalit sa National Coast Watch Council bilang National Maritime Council. Ang konsehong ito na pangungunahan ni Bersamin ay naatasang lumikha ng mga polisiya at estratehiya para masiguro na may iisa at mabisang balangkas para sa maritime security ng bansa. Inatasan ng Pangulo ang konseho na bumuo ng mga guideline para sa mabisang implementasyon ng EO57. Ayon sa Pangulo, sa kabila ng mga pagsisika para maisulong ang seguridad sa ating maritime domain, patuloy pa rin kinakaharap ng bansa ang mga seryosong hamon na banta hindi lamang anya sa territorial integrity ng Pilipinas, kundi sa pamumuhay ng mga Pilipino, kabilang na ang kanilang karapatang mamuhay ng payapa at malaya mula sa takot dulot ng karahasan at pambabanta. Ilan sa mga ahensyang inatasang magbigay ng suporta at tulong sa National Maritime Council ay ang Philippine Coast Guard, Armed Forces, Philippine National Police, Department of Justice National Prosecution Service, Bureau of Customs at Bureau of Immigration. Matatandaang sa iisang araw lamang naganap noong March 23 ang paggamit ng China Coast Guard at pambobomba nito ng water cannons sa barko ng Pilipinas na unay sa May 4 kung saan ilang sundalo ang nagtamo ng mga matitinding sugat at ang pangaharas ng Chinese Navy sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at sa ating mga marine scientists kung saan nagtamo ng sugat ang ilang mga Pilipino dahil sa mga nagtalsikang debris. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng basketball, sa kabila ng ipinakitang magandang laro ng Gilas Women sa qualifying at main draw rounds, tinuldukan ito ng Chinese Taipei sa quarterfinals ng FIBA 3x3 Asia Cup. Ang naging takbo ng laro tutukan sa report na ito. Nabigo ang Gilas Pilipinas Women na ipagpatuloy ang kanilang impressive run sa FIBA 3x3 Asia Cup matapos matalo sa kamay ng malalaking manlalaro mula Chinese Taipei kahapon. Sa score na 99, natuldukan sa quarterfinals ang kampanya ng Gilas Women na matatanda ang bago ang laro, nakapagtala pa ng unbeaten run kontra sa mga bansang Tahiti, Maldives, Kazakhstan, Mongolia at Malaysia. Mainit na sinimula ng national team mainstay na si Camille Clarin ang laro with 3 straight points giving Gilas a 4-3 early lead. Pero agad tumugon ng Taipei with massive 6-1 runs sa paunguna ni Hung Ting Kuo para sa 9-5 cushion. Nakapagtala ng back-to-back baskets sina Kay Pingol at Jasmine Hoson, cutting the lead to 14-8. Ngunit nagpakawala ng 2-point basket ang Taipei squad, officially ending the impressive run of Gilas Women. Samantala, tinapos namang winless ng Gilas Pilipinas men's squad ang FIBA 3x3 Asia Cup matapos matalo sa kamay ng Australia with 21-13 at Japan with 22-12.
Sa aking pagbabalik, Filipina tennis star Alex Ayala nakuha ang ikalawang career doubles title sa isang tournament sa France. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat niyong abangan. Publiko pinaiiwas ng DOH na mag-joke tungkol sa sakit ngayong April Fool's Day. Pilipinas hindi dapat magpagamit sa Amerika upang hindi magalit ang China, ayon kay Senator Marcos. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala nakuha ang ikalawang career doubles title sa France. At sa Showbiz Spotted, Vice Ganda ipinagdiwang ang kanyang 48th birthday. Ayon Perez, may sweet message para sa unkabaggable star. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sinalubong ng bawas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG ang unang araw ng Abril. Ayon sa kumpanyang Ragasco, magpapatupad sila ng 30 sentimos na rollback sa kada kilo ng LPG na epektibo na nga ngayong araw. Katumbas ito ng 3 pesos at 30 sentimos na bawas sa kada 11 kilogram na tangke. Piso naman per kilogram ang tapyas presyo ng Petron na katumpas ng 11 pesos na rollback sa kada 11 kilogram nilang tangke ng LPG. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Energy, naglalaro sa 830 hanggang 1,068 pesos ang isang 11 kilogram na LPG cylinder sa Metro Manila hanggang nitong Marso. Samantala, may dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas araw ng Abril o unang araw ng Martes ng Abril. Sa anunsyo ng mga oil firm, magmamahal ang gasolina ng 45 sentimos kada litro, habang magtatapyas presyo naman ng 60 centavos kada litro ng diesel at 1.5 ang bawat litro ng kerosene. Pinaiiwas ng Department of Health ang publiko na mag-joke tungkol sa sakit ngayong April Fool's Day. Kasabay ng paalalang ito, nagbabala rin si Health USEC Eric Tayag sa banta ng tetano, lalo na sa mga Katolikong nagpenitensya nitong nakalipas na Semana Santa. Ang iba pang detalye, alamin sa report ni Giselle Ricafort. Ngayong buhay na naman ang mga prankster, pinaiiwas ng kagawaran ng kalusugan yung ating mga kababayan na magbiro tungkol sa sakit ngayong April Fool's Day. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na nagkakaroon ng outbreak ng mga prank at joke tuwing April Fool's Day na kung minsan nauuwi pa sa sakitan. Kaya hinikayat ng kalihim ang publiko na maging wholesome, fun at considerate sa gagawing mga biro upang hindi makapanakit. Samantala, nagbabala si Health Undersecretary Eric Tayag na posibleng matetano ang mga Katolikong nagpenitensya nitong Holy Week. Dahil sa marami po sa kanila nagpenitensya at talagang kanilang nagkaroon sila ng sugat po sa likod. Ayun. Sa pamamado po nila ay kailangan patingnan po yung sugat at baka mauwian sa tetanus o infection na hindi po maganda. At yan po ay meron pa silang ngayong araw para patingnan po. Makabubuti anyang magpaturok ng anti-tetanus vaccine at ipakonsulta ang sugat sa mga doktor upang hindi mauwi sa komplikasyon, gayon din sa kamatayan. Hinikayat ni Tayag ang mga nagpenitensya na huwag mag-self-medicate, gaya ng paglublob sa tubig dagat dahil sa umano'y natural healing. Hinikas yung bibig mo, hindi mo na mabubukayan, tapos may kukumbulsunin pa. At pag ang tinamaan yung ating paghinga, ayun, yun ang dahilan kung bakit may mamamatay po sa tetanus. Oo, naman sana. Pagbakuna sana, no, Yusek? Magpabakuna sana yung mga nagpenitensya. Oo, tama yan. Magpabakuna. Yung iba kasi lumulusong lang sa tubig dagat at sila dahil sa may natural healing yung tubig dagat. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, sama-sama tayo Pilipino.
Samantala, hindi naman nakikita ng Department of Health na magiging super spreader event ng pertussis ang paggunita sa Holy Week. Sinabi sa DZRH ni Health Undersecretary Eric Tayag na hindi inaasahang magkakasurge o tataas ang kaso ng Tosferina. Paliwanag ng opisyal, mataas na awareness ng publiko sa hindi naman bagong sakit na karamihan ay nadadali o tinatamaan ng mga sanggol. Pumalo naman sa 568 ang kaso ng pertussis sa bansa. Simula nitong Enero hanggang kung saan 40 na ang binabawian ng buhay. Hindi namin inaasahan sapagkat nauna na yung bigay namin ng babala at marami na nakakaalam sa sakit na yan. Dati-rati kasi halos hindi ma-report dyan. Ngayon marami na nakakaalam dyan sa Tosferina at inaasahan namin na makakapag-ingat ang marami at hindi na tataas. Magandang tanghali Pilipinas para sa ating weather update ngayong Lunes, April 1, 2024. Easterlies pa rin na magdadala ng maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao pero mag-ingat pa rin po sa posibilidad ng isolated rains at thunderstorms. Kung matatandaan ninyo last week, bagamat walang bagyo ay naging matindi at biglaan ng pagbuhos ng ulan sa malaking bahagi ng Kamaynilaan at iba pang kalapit na probinsya. Kaya naman magbaon pa rin po palagi ng payong bilang panangga sa araw at ulan. Samantala, ridge of high pressure area naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Luzon na siya naman magdadala ng clear skies at mababang tsansa ng ulan. At bilang unang araw na Abril ngayon, ito naman ang ating month-long outlook ngayong buwan. Tinataya ng pag-asa na wala hanggang sa isang bagyo ang pwedeng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, kung may papasok na bagyo ay posible nitong tahakin ng Palawan o di naman kaya ay lumiko paakyat ng Western Luzon. Kung ikukumpara naman sa mga nakalipas na taon, consistent pa rin ang datos na karaniwan talagang pinakakaunti ang mga bagyong pumapasok sa bansa tuwing Marso at Abril. Lulubog naman ang araw mamayang 6:08 ng gabi. At yan ang mga pinakahuling balita sa lagay ng panahon ngayong April Fool's Day. Isang munding paalala lang po, huwag po tayong magbibiro tungkol sa mga sensitibong bagay, lalo na sa ating delivery riders. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Arestado ang isang pulis sa pagpatay sa isang motorcycle rider sa lungsod ng Parañaque. Batay sa paunang investigasyon, nagkaroon umano ng pagtatalo sa pagitan ng suspect at biktima na kalaunan ay humantong sa pamamaril. Pero isa rin ang pagnanakaw sa tinitignang motibo sa krimen. Ang buong detalye tutukan sa balita ni Noche Cacas. Nanakaw ang isa sa nakikitang anggulo ng pamamaril ng isang pulis sa isang motorcycle rider sa C5 Road, Barangay San Dionisio sa Parañaque City. Ayon kay Southern Police District Public Information Office Chief Major Hazel Asilo, sinampahan na ng reklamong robbery with homicide ang suspect na si Patrolman Jerome Bulayog Quilicwanan, naka-assigned sa MPSU Aviation Security Group at residente ng Caloocan City. Patay ang biktima na si Neil Wong. Ayon pa kay Major Asilo, nakuha sa pag-iingat ng suspect ang cellphone ng biktima nang maharang ng mga nagrorondang pulis sa Parañaque. Nagkaroon umano ng pagtatalo ang suspect at biktima na humantong sa pamamaril. Tinangka umano tumakas ng suspect ngunit ito ay naharang. Sa panig naman ng ABSI Group, sinabi ni Acting Director Brigadier General Christopher Abrahano, ipinaubaya umano nila ang investigasyon sa Parañaque PNP. Wala umanong record sa kanila si Likwanan, kaya hahayaan nilang gumulong ang investigasyon at hindi umano nila kinukonsinti ang ganitong insidente. Opo, yung initial na pakipag-ugnayan natin doon sa Parañaque Police, tinitingnan din natin yung anggulong yan, yung pagnanakaw. Kaya nga sabi ko, gawin nila yung kanilang investigation and we will fully support yung investigation ng Parañaque Police. Para sa MBC TV Network News, ako si Noche Cacas, sama-sama tayo, Pilipino. Umarangkada na ngayong araw ang pagpapatupad ng single ticketing system sa lungsod ng Malabon. Layunin ng ordinansang disiplinahin ang mga pasaway na motorista at magpalawag
sa mabigat na daloy ng traffic na nararanasan sa syudad. Magbabalita si Edwin Duque. Magkakasubukan sa panig ng mga motoristang sanay sa paglabag ng batas trapiko at sa panig naman ng mga nagpapatupad ng single ticketing system sa lungsod ng Malabon. Dahil simula sa araw na ito, Abril 1, 2024, ay ipapatupad na ang single ticketing system sa lungsod ng Malabon ayon kay retired Police Colonel Medina. Ito umano ay bilang pagsunod sa City Ordinance Number 03-2023 and Ordinance Adopting MMDA Resolution Number 23-02 Series of 2023 bilang pagpromote ng single ticketing system ay sa opisyal. Ito ay bilang paraan ng pagtutuwid, pagdidisiplina sa mga motorista sa lansangan para mapaluwag ang mabigat na daloy ng trapiko. Sa naturang ordinansa umano ay malilimitahan din na ang mga sasakyan at ilan pang tumatakbo sa lansangan, partikular na ang mga nakaparadang sasakyan sa mga kalsada na nagpapasikip ng bigat ng daloy ng trapiko. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino. Sa ibang balita, na-rescue ang dalawang naligaw na Eastern Grass Owl sa North Caloocan. Ayon sa residenteng nagsuko ng dalawang kwago, namataan daw niya ang mga ito na nahulog sa sanga ng puno sa kanilang bakuran. Narito ang report ni Val Gonzalez. Nasa pangangalaga na ngayon ng DENR Wildlife Rescue Center ang dalawang Eastern Grass Owl na isinuko sa mga kawani ng DENR Metropolitan Environmental Office. Ibinigay ito ng mga residente ng Barangay 178 Caloocan City nitong nakalipas na Semana Santa. Sabi ng residente na nagsuko ng dalawang kwago, ito ay nakita nilang nahulog mula sa isang sanga ng puno sa kanilang likod bahay at pansamantalang itinabi para sa seguridad nito. Ang nasabing kwago ay mayroong 3.5 feet ang wingspan at napag-alaman na nasa adult stage na. Ayon sa DENR, ang Eastern Grass Owl ay isang uri ng ibon na may pangkaraniwang haba na umaabot ng 32 hanggang 42 sentimetro. Sila'y karaniwang tulog sa umaga at makikitang gising sa gabi upang maghanap ng kanilang pagkain. Babala ng DENR, maigpit na pinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang paghuli, pagpatay at pagbibenta ng mga ganitong uri ng ibon, kaya't ipagbigay alam sa kanilang tanggapan kapag nakakahuli ng ganitong mga hayop. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Isang pangmalakasang photoshoot ang ibinida ni Unkaboggable star Vice Ganda bilang pagdiriwang ng kanyang 48th birthday. Di naman nagpahuli ang kanyang partner na si Ayon Perez at may matamis na message para sa kanyang babe. Ang birthday celebration ni Meme Vice silipin sa Showbiz Report na ito. 48 and left no crumbs. Kasabay ng Easter Sunday, pinagdiwang ni Unkaboggable star Vice Ganda ang kanyang 48th birthday. Isang vibrant celestial team photo shoot ang ibinida ng comedian TV host sa kanyang social media account with a caption, "The Unkaboggable mother is mothering." Si Meme nag-celebrate ng kaarawan sa kanilang tahanan kasama ang kanyang pamilya, ilang malalapit na kaibigan at partner na si Ayon Perez. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And speaking of Ayon, isang sweet birthday greeting naman ang ipinaabot nito para sa kanyang babe at wife na si Vice, na inilarawan niya bilang best friend at soulmate. Mensahe nito, ang pagmamahal ko sa'yo kahit kailan walang rason para maging mali. At tinapos ang pagbati sa matamis na I love you the most. Maliban dito, bumusi ng birthday greetings mula sa mga kasamahan ni Meme Vice sa industriya, gaya ni Ami Perez, Karil, Bianca Gonzalez, Angeline Quinto, Eric Santos at RC Munoz. At sa aking pagbabalik, former PBA star Mark Pingris at aktres na si Kim Rodriguez itinanggi ang mga alegasyon na may something sa kanila. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pilipinas hindi dapat magpagamit sa Amerika upang
hindi magalit ng China. Ayon kay Senator Amy Marcos, sa MBC TV correspondence, 4.5 million pesos na shabu nasabat sa isang hotel sa Iloilo City. Sa sports, Alex Iala nakuha ikalawang career doubles title sa France. At sa showbiz spotted, Mark Pingris, Kim Rodriguez, pinabulaanan ang chismis na may namamagitan sa kanilang dalawa. Sa TNVS, couple sa the Netherlands, madamdaming na maalam matapos sabay na sa mailalim sa euthanasia. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hindi dapat magpagamit ang Pilipinas sa Amerika upang hindi magalit ang China. Yan ang hinala ni Senator Amy Marcos na nagsabing nag-ugat ang galit ng China nang pumayag ang bansa na magtayo rito ng maraming Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ang Estados Unidos. Ang mga detalye sa report ni Raymond Tadpas. Hindi dapat nagpapagamit ang Pilipinas sa bansang Amerika upang hindi lalong magalit ang China at tumindi ang gusot sa West Philippine Sea. Ito ang pakiusap ni Senador Amy Marcos sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senador Amy, nagalit ang China dahil nakikita nilang naging pro-Amerika ang Pilipinas. Ito ay nang pumayag ang bansa na magtayo ng napakaraming mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ng Amerika sa Pilipinas. Isa ito sa dahilan kung bakit patuloy nangyaring pangharang at pambobomba ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas patungo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para kay Senador Amy, magandang bukas lagi ang linya ng komunikasyon ng Pilipinas at China upang maiwasan ang girian sa West Philippine Sea. Matindi ang hinala ng China na hindi lang pagkain at tauhan ang dala ng mga barko ng Pilipinas patungo sa Ayungin Shoal, kundi mga construction at repair materials para sa BRP Sierra Madre. Pumupostura lang umano ang Amerika sa ngayon sa usapin ng West Philippine Sea dahil nalalapit ng eleksyon doon at napakababang rating ng administrasyon ni US President Joe Biden. Naunang ipinagtanggol ni Senador Amy si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sinasabing pakipagkasundo nito sa China para lang tahimik sa West Philippine Sea. Praktikal lamang umano ang dating Pangulo dahil ayaw niyang may mapahamak na sundalo kapag nagkagulo. Binatikos naman ito ng mga kritiko ng dating Pangulo dahil nagmistulang ipinagkanulo ang Pilipinas sa China. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Tadpas. Sama-sama tayo, Pilipino. Tinawag ng isang kongresista na maagang pamumulitika lamang ang panawagan ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez na pababain sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa ng isang House Representative, mas mahalaga ngayon ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. para pangalagaan ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang mga detalye sa balitang yan ay hatid ni Milky Rigunan. Wala umano sa lugar ang panawagan ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez kay Pangulong Bongbong Marcos na bumaba na sa pwesto para palitan umano siya ni Vice President Sara Duterte at mapahupa ang tensyon sa West Philippine Sea. Ang kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, ang panawagan ni Alvarez ay isang maling interpretasyon ng paglilingkod at katapatan sa bayan. Ipinapaalala ni Asidre na mas kinakailangan ngayon ang pagkakaisa at pagtindig ng mga Pilipino sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos para depensa ng integridad at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gid ni Asidre, tungkulin ni Pangulong Marcos na depensahan ng bansa sa anumang paraan at tiyakin na hindi magpapabuli ang Pilipinas sa pamagitan ng pagpapasakop o kawalan ng aksyon. Sa panig ni House Assistant Majority Leader Jefferson Kunghun, ang panawagan na magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos ay maagang pamumulitika. Sabi ni Kunghun, dapat iwasan ng mga kaalyado at kaibigan ni Vice President Sara Duterte ang mapahayag dahil malinaw na ang mandatong ibinigay ng mga Pilipino kay Pangulong Marcos ay hanggang 2028. Ginawa ni Kong Hu ng panawagan nang sabihin ni Alvarez na magbitiw sa kanyang posisyon si Pangulong Marcos kung wala daw kakayahang resolbahin ang maritime conflict sa bansang China. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino.
Niyanig ng malakas na magnitude 5 na lindol ang Lingig, Surigao del Sur kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang dahilan ng lindol na nangyari kaninang 5:16 ng umaga na naitala ang intensity 5 sa Hinatuan, Surigao del Sur habang intensity 4 naman sa Bislig, Surigao del Sur. Nakapagtala rin ang PHIVOLCS ng instrumental intensity 3 sa Bislig, Surigao del Sur at intensity 1 naman sa Tandag, Surigao del Sur. Sabi ng PHIVOLCS, posibleng magkaroon ng pinsala sa mga nabanggit na lugar ngunit wala namang inaasahang aftershocks. Nasabat sa isang buy-bust operation ng 4.5 million pesos na halaga ng shabu sa isang hotel sa Iloilo City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Timbog ang 33 anyos na subject sa ikinasang drug buy-bust sa barangay San Rafael, distrito ng Mandurriao sa Iloilo City. Kinilalang subject kay Rodney Tabangcura alias Blue, residente ng bayan ng Dumangas, Iloilo. Nadakip si Tabangcura sa loob mismo ng inuuphang kwarto ng isang hotel. Nakuha mula dito ang 11 sachets ng shabu na may street value na 4.5 million pesos. Ayon kay Iloilo City Police Office Director Police Colonel Juresti Coronica, si Tabangcura ang kinukunan ng supply ng subject na una nang nadakip sa lungsod na nakuhaan na rin ang malaking bulto ng illegal na droga bago ang Holy Week. Si Tabangcura ay nakulong na rin, may kaugnayan sa illegal drugs. Para sa MBC TV Network News, ito si Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao City. Himas-rihas ang dalawang street value individual matapos silang naaresto sa ikinasang buy-bust operation ng Santana Police Station bandang alas 6:25 ng gabi, Marso 31 sa Purok 16, B. Bolton Isla, Barangay 76-A, Davao City. Ang mga naaresto na kilalang sila July Christian Antonio Flinos alias Ayan, 36 anyos at Ralph Luis Ruli Ongo, 34 anyos, kapwa nakatira sa nasabing lugar. Sa nasabing operasyon, hindi na nanlaban ang dalawang drug pusher kaya matiwasay silang sumuko sa mga otoridad. Nakuha sa kanilang posisyon ang inihinalang shabu na may bigat na 2.45 grams na nagkakahalaga ng 16,660 pesos. Sa ngayon, naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawang naarestong suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino. Nanlulumong umuwi sa kanilang tahanan si Lolo Oliver Macabita, 61 anyos, matapos mabiktima ng peking pera habang nagtitinda ng fishball sa barangay Kabatling, Malasiki noong Sabado de Gloria. Ayon sa biktima, may lalaking nakamotorsiklo, nakahelmet at naka-face-mask ang huminto sa kanya. Nagpakilala raw ito na isa siyang vlogger at pasisikatin daw si Lolo. Tapos nagtanong sa biktima kung magkanong perang buo na hawak niya, kanya daw dudublihin. Paglabas nito ng 2,000, kaagad itong kinuha ng suspect at binigyan siya ng 3 pirasong tag-1,000 piso at kapag daki pinaharurot na ng suspect ang kanyang motorsiklo. Huli na nang malaman ng biktimang peking pera palang 3,000 pisong ibinigay sa kanya. Nauna rito, isang lola na nagtitinda ng itlog sa Kalasyaw ang nabiktima ng peking 2,000 pesos matapos bumili ng 3 tray na itlog ang suspect na may halagang 1,200 pesos at inabutan ng 2 pirasong tag-1,000 piso. Humingi ng 500 pesos na sukli at sinabi sa kanya na ang sobra ay sa inyo na. Subalit nabatid ni Lola na peki pala ang perang ibinayad sa kanya nang bibili siya ng pagkain sa karinderya. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Isang couple sa bansang Netherlands ang pumukaw sa atensyon ng netizens matapos nilang humarap sa marahil pinakamabigat nilang pagsubok. Ang dalawa, voluntaryong lumapit sa mga doktor para isagawa ang couple's euthanasia. Hanggang sa kanilang huling hininga, hawak kamay nilang sinalubong ang kanilang pamamaalam. Ang makadurog pusong dahilan sa likod nito, alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Ang susunod na paksa ay may masayang tema. Patnubay na magulang ang kailangan. Kapag ikinakasal ang dalawang tao, bahagi ng kanilang pangako sa isa't isa ay ang pananatili sa sakit at kalusugan.
Pero kung ang pangakong ito ang magdadala sa iyo sa hukay, tutuparin mo pa rin ba ito? Usap-usapan ngayon sa social media ang masaklap na kwento ng matandang couple mula sa Netherlands na sina Monique at Louise matapos nilang sumailalim sa couples euthanasia. Sa kanyang salaysay, isinaad ng doktor na si Bert Kaiser ang masaklap na pamamaalam ng dalawa. Sa 50 taon nilang pagsasama, tila dumating na ang dalawa sa sukdulan ng bighati matapos magkaroon ng demensya si Monique at hindi na makalakad si Louise. Halos buong buhay nila, nakadepende sila sa isa't isa at ilang taon din silang nagdusa ng magkasama. Nakahiga sa kama, magkatabi at magkahawak kamay. Isang matamis na halik at mahal kita bago sila pumikit at tuluyang mamaalam sa mundo. Matatandaan na legal ang euthanasia o physician-assisted death sa Netherlands noon pang 2002 sa bisa ng Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act. Gayunpaman, mahigpit ang mga panuntunan para pahintulutan ito. At isa rito ay ang matinding paghihirap na wala ng pag-asa pang bumuti ang sitwasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng tennis, nasungkit ng Filipina tennis star na si Alex Iyala ang ikalawa nitong double titles ngayong taon. At sa pagkakataong ito, nakuha niya ang crown sa bansang France. Ang naging takbo ng laro sa report na ito. Dinumina ng Filipina tennis player na si Alex Iyala kasama ang kanyang French partner na si Estelle Casino ang doubles tournament sa W75 Cursoy Bubo sa France. Tinalo ng dalawa ang top-seeded pair na sina Jessica Ponce mula France at Maya Lumsden mula Britain with 7-5, 7-6, 7-4 scores sa finals. Naging malinis ang run nila Iyala matapos makapagdala ng straight wins sa tournament. Bago ito, pinatumba nila ang pair ni Kira Pavlova at Mary Wickerly sa semis with 6-3, 6-3 score at tilalo rin ang duo ni Emily Appleton at Isabel Haverlag sa quarters with 6-4, 6-0 score. Ito lang ikalawang doubles title ni Iyala matapos ding magwagi sa W50 tournament sa India noong January. Samantala, bigo namang makaabante sa singles tournament ang Pinoy athlete matapos matalo sa kamay ni Mona Barthel mula Germany with 4-6, 6-4, 6-1 score sa second round ng main draw. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borjas, sama-sama tayo, Pilipino. Mainit na pinag-usapan sa social media ang umano'y ugnayan ni former PBA star Mark Pingris at aktres na si Kim Rodriguez. Ang dalawa agad pinabulaanan ng mga chismis na may namamagitan sa kanila. Ang kanilang pahayag tutukan sa Showbiz Report na ito. Walang katotohanan. Ito ang diretsahang pahayag ng dating PBA player at mister ni Danica Sotto na si Mark Pingris tungkol sa pagkakaugnay sa aktres na si Kim Rodriguez. Kamakailan kasi laman ng social media ang espekulasyong may something sa kanilang dalawa. Paliwanag ng binansagang Pinoy Sakuragi, walang namamagitan sa kanilang aktres gaya ng mga sinasabi ng iba. Aniya, nakasama niya lang daw ito sa ilang basketball events kung saan minsang nagsilbing music Kim. Nagpaabot din ito ng pasalamat sa mga nagmamalasakit para sa kanilang pamilya. Sa huli, nakiusap naman si Pingris na huwag nang magkalat ng mga balitang walang katotohanan para na rin daw hindi madamay ang kanilang mga anak ni Danica. Samantala, nagsalita na rin ang aktres na si Kim Rodriguez para linawin ang issue na magugunitang nag-ugat sa mga kuwang larawan na pinaghihinalaang pareho nilang pinuntahan. Partikular na ang picture sa Sydney Opera House sa Australia at isa pang kuha kasama naman ang staff ng isang fry stand. Sa latest vlog ng comedian talent manager na si Ogie Diaz, pinaliwanag ng aktres na ang kuhang larawan kasamang ilang nagpa-picture na fans ay nang mag-stopover siya sa Subic. Pero mga kaibigan raw nito ang kanyang kasama at walang alam kung kailan naman kinunan yung post ng naturang netizen kasama ang basketballista. Kahit itanong pa raw ang mga babae sa picture, hindi niya sila magkasama ni Pingris noong mga oras na iyon. Habang tungkol naman sa kanyang post sa Australia, friends niya rin daw ang nakasamang magbakasyon. Sa gitna naman ng issue, kuhang larawan sa kanilang provincial life ang ibinahagi ni Danica Sotto. Last March, ipinagdiwang ni Danica at Mark Pingris ang kanilang 17th wedding anniversary.
sa MBC TV Network News. Ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam, Edniel. Maraming salamat, Showbiz Angel, at kanina kay Matchpoint Millie. Yan na ho, ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito po si Edniel Parrosa. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.